Hello, kamusta po kayo? In this video, let's talk about everything about infantile colic or kung tawagin sa atin ay kabag. Hello again, I'm Dr. Jeline aka your tita Doktora. Sa last video ko, i-discuss ko ang normal poops ni baby. Balikan nyo din po yan. Now, in this video, tutuklasin natin at pag-aaralan natin ano nga ba ang colic at bakit nga ba madalas kinakabag ang mga babies. Ang pagiging first-time parents ay very challenging, lalo na kung ang baby ay madalas fussy or madalas umiiyak sa hindi matukoy na dahilan. Tinatayang 10 to 40% ang mga sanggol na nakakaranas ng tinatawag nating infantile colic. Ang infantile colic ay isang benign at self-limiting process na nangyayari sa mga babies na may pasumpong-sumpong at bigla ang pag-iyak ng matindi at mahirap mapatahan. Tandaan ang rule of threes na diagnostic criteria ng infantile colic. Crying for more than 3 hours in a day dahil ang average na pag-iyak ni baby ay tinatayang 2.2 hours in a day. Kapag nangyayari ito ng more than 3 days in a week at tumatagal ng 3 linggo, ang colic ay karaniwang nakikita between 2 weeks old hanggang 4 months old at ito ay nagpipik at around 6 weeks old at kadalasang nangyayari ito sa gabi. Ito din ay sumasabay sa peak of crying ng mga newborns or infants at ayan ay around 6 to 8 weeks. Kaya kung minsan very challenging kasi si baby iyak ng iyak na parang wala man lang tayong makitang dahilan at around 6 to 8 weeks old. Maaring sumasabay ito sa peak of crying o baka talagang may infantile colic si baby. Ito pa ang ibang senyales na may infantile colic si baby. Matinding pag-iyak or more like screaming or an expression of pain. Pag-iba ng kulay ng mukha ni baby, more like of flushing or blushing. The baby may experience body tension or stiffened legs or a tense abdomen. Ang pag-iyak ay walang matukoy na dahilan. For example, hindi naman wet ang diaper ni baby or hindi naman siya gutom. Ang baby din ay hindi mapakali or restless. And usually, the timing is very predictable. Madalas, nangyayari ito sa gabi. Ang mga babies na may infantile colic ay difficult to console at nagkakaroon din ng disruption sa sleep. Kung tawagin ang colic sa atin ay kabag dahil ang kabag ay isa sa pinaka-common symptoms ng infantile colic. Ang usual cause nito ay ang trapped air in the stomach or hangin sa tiyan na nagdudulot ng discomfort, pain, or irritation sa sanggol. Pero ano nga ba ang dahilan ng infantile colic? Ang sagot dito ay nananatiling unknown. Ngunit ito ay maaaring resulta ng maraming contributing factors. Ang mga factors na ito ay dahil hindi pa fully developed ang digestive tract ni baby, imbalance between the normal flora or bacteria in your baby's gastrointestinal tract, food or milk allergies or intolerance, kasama din sa contributing factor ang overfeeding, underfeeding, or infrequent burping. May mga nagsasabi din na ito ay isang early form of childhood migraine. Other factors are environmental, katulad na lang ng family stress or anxiety. Ano-ano pa nga ba ang tukoy na risk factors ng infantile colic? Ang iba pang mga pinag-aralan na risk factors ng colic ay hindi pa nagpapakita ng pagkakaiba between these factors, katulad na lang ng gender ng baby, kung ang baby ay preterm or full-term, or kung siya ay formula-fed or breastfed. Ngunit ang mga babies na may mother na nag-smoke during pregnancy ay sinasabing may increased risk of developing colic. And lastly, pag-uusapan natin sa video na ito, meron nga bang complication ang colic sa inyong mga babies? Sinasabing ang colic ay walang short-term or long-term effect sa inyong mga anak. However, one of the effect of colic is the stress to the parents and to the parents' well-being, katulad ng pagtaas ng risk ng postpartum depression sa mga mothers, early cessation of breastfeeding, and feeling of guilt, exhaustion, helplessness, and anger, or it may even result to shaken baby syndrome. Ang colic ay typically nagre-resolve within 12 to 16 weeks sa mga sanggol. Hopefully, in this video, mas naintindihan natin mga parents ang nature ng colic or kabag. Sa susunod na video ko, pag-uusapan naman natin ang some other practical tips na makakatulong sa mga kabaging babies. Kaya naman, follow me for more pedia-related videos and please also follow and subscribe to my other social media accounts. Thank you!